Sa masalimuot at makulay na kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga bituing sumikat ng may pambihirang liwanag, nag-iwan ng di malilimutang marka. Ngunit ang kanilang mga kwento ay nababalot din ng trahedya at pagsisisi. Isa sa mga natatanging tauhang ito ay si Ellie Ramos, isang pre-war matinee idol na ang karera ay kasing ningning ng kanyang personal na buhay na naging masalimuot. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng mga unang tagumpay ng dalawa sa pinakamalalaking film studio sa bansa, ang Sampaguita Pictures at LVN Pictures. Subalit sa likod ng kanyang kaakit-akit ng ngiti at makisig na tindig sa pinilakang tabing, nagkukubli ang isang kwento ng biglaang paghinto, pisikal na pagdurusa, at isang pamilyang nawasak, isang salaysay na nagpapatunay na ang buhay sa labas ng kamera ay higit na mapaghamon kaysa sa anumang papel na ginagampanan. Ang simula sa Kabikulan at ang pangarap sa Maynila, isinilang bilang Ellie A. Ramos noong 19 ng Hulyo, 1911 sa bayan ng Gubat, Sorsogon. Si Ellie ay isang Bicolanong lumaki sa simpleng pamumuhay sa probinsya. Taglay ang pangarap na magkaroon ng mas magandang kinabukasan, nilisan niya ang kanyang sinilangang bayan noong siya ay nagbinata at nagtungo sa sentro ng pagkakataon, ang Maynila. Ang kanyang layunin ay hindi ang maging artista, kundi ang maging isang abogado. Nagpatala siya sa kursong abogasya sa prestihiyosong Universidad ng Santo Tomas sa Espanya, kung saan buong sipag niyang pinag-aralan ang mga batas ng bansa. Sa loob ng mga pader ng universidad, hindi lamang kaalaman sa batas ang kanyang natagpuan, kundi pati na rin ang landas na tuluyang babago sa kanyang kapalaran. Dahil sa kanyang natatanging pisikal na anyo, isang matangkad at makisig na tindig na binagayan ng isang gwapong mukha, agad siyang napansin ng isang talent scout. Sa panahong iyon, ang industriya ng pelikula ay masiglang naghahanap ng mga bagong mukha na may potensyal na maging bituin. Nakita ng talent scout kay Ellie ang lahat ng katangiang hinahanap para sa isang leading man. Inalok siya na subukan ang pag-arte, isang mundong malayong-malayo sa kanyang pinag-aaralang propesyon. Bagamat nag-aalangan, tinanggap ng binatang si Ellie ang alok, isang desisyon na magiging simula ng kanyang maikli, ngunit maningning na paglalakbay sa showbiz. Ang pagsilang ng isang bituin sa mga unang pelikula ng Sampaguita at Vint, ang pagpasok ni Ellie Ramos sa industriya ay hindi pangkaraniwan. Ito ay historical. Agad siyang isinabak sa isang napakalaking proyekto, ang kauna-unahang pelikulang prinoduce ng bagong tatag na Sampaguita Pictures noong 1937. Ang pelikulang ito, na may pamagat na Bituing Marikit, ay nagsilbing pundasyon ng isa sa mga pinakamatagumpay na film studio sa Pilipinas. Sa kanyang debut film, ipinares si Ellie sa reyna ng kundiman na si Elsa Oria, at sa isa pang baguhang aktor na kalaunay magiging hari ng pelikulang Pilipino si Rogelio de la Rosa. Para sa isang baguhan, ang bigat ng responsibilidad ay napakalaki. Ngunit sa halip na malunod sa presyon, ipinamalas ni Ellie ang kanyang likas na karisma at kakayahan. Agad siyang nakipagsabayan sa husay ng kanyang mga kasamang batikang artista. At ang kanyang pagganap ay agad na napansin at hinangaan ng mga manonood. Ang tagumpay ng Bituing Marikit sa takilya ay hindi lamang nagpatatag sa Sampaguita Pictures, kundi nagpakilala rin sa isang bagong matinee idol sa katauhan ni Ellie Ramos. Ang kanyang tagumpay ay hindi nagtapos doon. Matapos ang kanyang matagumpay na debut, nasundan pa ito ng ilang mga pelikula. Noong 1939, muling naging bahagi ng kasaysayan si Ellie nang siya ay kunin upang bumida sa pinakaunang handog ng isa pang dambuhalang studio, ang LVN Pictures. Ang pelikulang Giliw Ko, sa direksyon ni Doña Sisang de Leon, ay isa na namang malaking tagumpay. Ang katotohanang si Ellie Ramos ang napiling bida para sa mga inaugural film ng dalawang magkaribal na studio ay isang testamento sa kanyang kasikatan at sa tiwala ng mga producer sa kanyang kakayahang humakot ng manonood. Ang ginintuang panahon at ang tatak Ramos. Mula sa huling bahagi ng dekada 30 hanggang sa unang bahagi ng dekada 40, ang bituin ni Ellie Ramos ay patuloy na nagniningning. Siya ay naging isa sa mga pinakaabalang aktor ng kanyang henerasyon. Ang kanyang estilo sa pag-arte ay lubos na tinangkilik ng mga tagahanga.
Bukod sa kanyang husay sa drama, nagpamalas din siya ng talento sa pag-awit, isang katangi ang nagdagdag sa kanyang appeal bilang isang romantic lead. Kilala rin si Ellie sa kanyang tikas at formal na pananamit. Sa loob at labas ng kamera, palagi siyang pormado, malinis tingnan, at nag-aalaga sa kanyang imahe bilang isang huwarang ginoo. Ang kanyang presensya sa screen ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa at kagandahang asal na siyang nagustuhan ng mga manonood noong panahong iyon. Ilan sa kanyang mga di malilimutang pagganap sa panahong ito ay sa mga pelikulang Tunay na Ina, 1939, Hating Gabi, 1940, Binibini ng Palengke, 1941, at Sa Iyong Kandungan, 1941. Nakatrabaho niya ang halos lahat ng naggagandahang leading ladies ng kanyang panahon, kabilang sina Norma Blancaflor, Corazon Noble, Amparo Caragdag at ang reyna ng pelikulang Pilipino si Carmen Rosales. Ang kanyang filmography ay isang salamin ng ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino bago pa man ito pansamantalang matigil dahil sa digmaan nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang produksyon ng pelikula ay halos huminto. Tulad ng maraming artista, pansamantalang natigil ang karera ni Ellie. Gayunpaman, nakasama pa rin siya sa isa sa mga pelikulang ginawa noong panahon ng pananakop ng mga Hapon, ang Tatlong Maria, 1944, kasama sina Carmen Rosales at Norma Blancaflor. Pagkatapos ng digmaan, muling sumabak sa pag-aartista si Ellie. Lumabas siya sa mga pelikulang tulad ng Maynila, 1946, Magkaibang Lahi, 1947, Isinumpa Mo, Giliw, 1947, Selosa, 1948, Sumpaan, 1948, at Makapiling Ka Lamang, 1949. Patuloy siyang naging isang respetadong aktor, ngunit hindi niya alam na ang kanyang panahon sa ilalim ng mga ilaw ng kamera ay malapit nang magwakas sa isang paraang hindi niya inaasahan. Ang trahedya sa bowling alley at ang pagwawakas ng karera. Nang pumasok ang dekada 50, marami sa kanyang mga tagahanga ang nagtaka at naghanap. Biglang nawala sa sirkulasyon ng showbiz si Ellie Ramos. Walang anunsyo, walang paalam. Ang aktor na nasa kasagsagan pa rin ng kanyang kasikatan ay bigla na lamang nagretiro. Ang dahilan sa likod ng kanyang biglaang pagkawala ay isang simple ngunit mapaminsalang aksidente. Habang naglalaro ng bowling, isang pampalipas oras na kanyang kinahihiligan, nagtamo si Ellie ng isang matinding pinsala. Nabaril ang kanyang hita, isang bali na sa unay inakalang gagaling din. Ngunit ang aksidenteng ito ay nagdulot ng malubhang komplikasyon. Dahil sa pinsala, unti-unting naparalisa ang kalahati ng kanyang katawan. Ang dating makisig at matikas na aktor ay kinailangan ng gumamit ng tungkod upang makalakad. Hindi na siya muling nakalakad ng normal tulad ng dati. Para sa isang aktor na ang imahe ay nakasalalay sa kanyang pisikal na presensya at kakisigan, ang pangyayaring ito ay isang malaking dagok. Ang kanyang karera na binuo sa loob ng mahigit isang dekada ay bigla ang winaakasan ng isang iglap. Ang aksidente ay hindi lamang pumilay sa kanyang katawan kundi umasak din sa kanyang propesyon at sa kanyang pagkatao bilang isang bituin sa pelikula. Ang pagguho ng tahanan at mga taon ng pagsisisi, kasabay ng pagtatapos ng kanyang karera, ay ang pagguho naman ng kanyang personal na buhay. Ang mga pagsubok na kanyang hinarap ay hindi nagtapos sa kanyang pisikal na kapansanan. Nagkaroon ng malaking problema ang kanyang pagsasama sa kanyang asawang, si Julie Carpenter. Ang kanilang relasyon ay humantong sa hiwalayan. Nagkaroon sila ng 3 anak na lalaki, sina Elias Jr. na mas kilala bilang Kim, Julieto Sensei, at ang bunso si Francisco Frank. Ayon sa mga usap-usapan noong panahong iyon, ang dahilan di umano ng hiwalayan ay isang third party. May mga kumalat na balitang si Ellie ay nagkaroon ng ibang mga karelasyon, isang bagay na hindi na natiis ng kanyang asawa. Bagamat walang direktang kumpirmasyon, ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang pamilya. Ang hiwalayan ay nagdulot ng matinding hinanakit, hindi lamang mula sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanyang mga anak. Lumaki ang mga bata na may malalim na sama ng loob sa kanilang ama. Ang pangyayaring ito ay labis na pinagsisihan ni Ellie.
Sa paglipas ng mga taon, ang dating sikat na aktor ay ginugol ang kanyang panahon sa paulit-ulit na paghingi ng kapatawaran sa kanyang pamilya. May mga kwentong naglalarawan sa kanyang desperasyon na muling mabuo ang kanyang pamilya. Sinasabing matiyaga siyang kumakatok sa pintuan ng opisina ni Julie sa Newsweek magazine. Nagmamakaawang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit ang puso ng kanyang dating asawa ay labis na nasaktan at hindi na naging madali para rito ang magpatawad. Sa kabila ng kanyang paulit-ulit na panunuyo, palaging umuuwing bigo at luhaan si Ellie. Hindi na niya napalambot ang puso ng babaeng minsan niyang minahal. Natuluyan ang nagsara ng pinto sa kanya. Ang huling kabanata, pag-iisa at munting liwanag. Dahil dito, namuhay si Ellie Ramos ng mag-isa sa loob ng maraming taon. Malayo sa pamilyang minsan niyang binuo. Ang dating kinagigiliwan ng lahat ay nilamon ng kalungkutan at pangungulila. Subalit, sa huling yugto ng kanyang buhay, isang munting liwanag ang sumilay. Nang ang kanyang bunsong anak na si Frank ay nag-asawa at nagkaroon ng sariling anak, hiniling ng asawa nito na imbitahan si Ellie upang makilala naman niya ang kanyang apo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng di masusukat na kaligayahan sa matandang aktor. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na muli siyang magiging bahagi ng isang pagtitipon ng kanyang pamilya. Ayon sa salaysay ng kanyang manugang, si Ellie ay isang mabait na biyenan. Hinayaan niya itong regular na bumisita sa kanilang tahanan. Sa bawat pagdalaw, masayang nakikipaglaro si Ellie sa kanyang apo. At sa mga sandaling iyon, kitang-kita ang kanyang labis na pasasalamat at pagmamahal. Para sa kanya, ito ay isang biyayang hindi na niya inaasahan. Ayon pa rin sa kanyang manugang, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Ellie, ang aksidente, ang pag-iisa at ang kanyang edad, nanatili pa rin ang kanyang magandang anyo. Higit sa lahat, taglay pa rin niya ang isang mabuting kalooban at matalas na pag-iisip. Ang mga huling taon ng kanyang buhay ay ginugol niya sa pagtatangkang punan ang mga nawalang pagkakataon sa kanyang pamilya. Pamamaalam at pamana. Noong ika-23 ng Oktubre, 1972, si Ellie Ramos ay pumanaw habang natutulog sa edad na 61. Ang kanyang pagpanaw ay tahimik. Isang pagtatapos na kabaligtaran ng maningning na buhay na minsan niyang tinamasa. Sinasabing bagamat hindi dumalo sa kanyang libing ang kanyang dating asawang si Julie, tumulong naman ito sa mga gastusin sa pagpapalibing. Isang huling kilos na nagpapahiwatig ng komplikadong relasyong kanilang pinagsaluhan. Ang buhay ni Ellie Ramos ay isang salaysay ng matinding tagumpay at kasunod na matinding kabiguan. Siya ay isang mahusay na artista sa kanyang panahon, isang pioneer na naging instrumento sa pagsisimula ng dalawa sa pinakamahalagang haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino. Hinangaan siya ng marami at nagpasaya ng hindi mabilang na manonood sa maikling panahong kanyang iginugol sa showbiz. Subalit, ang kanyang buhay ay naging isang masalimuot na landas. Isang simpleng aksidente ang bumago sa takbo ng kanyang kapalaran. At ang mga pagkakamali sa personal na buhay ay nagdulot ng matagalang sakit at pagsisisi. Bagamat siya ay pumanaw na hindi lubusang nakuha ang kapatawarang kanyang inaasam mula sa kanyang asawa, ang kanyang muling pakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak at apo ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa kanyang mga huling araw. Si Ellie Ramos ay mananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pinilakang Tabing. Isang paalala na ang liwanag ng kasikatan ay maaaring maging panandalian at ang tunay na halaga ng isang tao ay madalas na nasusukat hindi sa kanyang mga tagumpay, kundi sa kung paano niya hinarap ang kanyang mga kabiguan. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon at isang aral na mananatiling nakaukit sa alaala ng pelikulang Pilipino.